Sa pagkakataong ito, pag-aralan natin ang mga salita ng Diyos sa sermon na may titulong, Ang Buhay na Gaya ng Hamog sa Damo. Nahahabag sa atin ang Diyos. Tinuturing ang ating buhay na mabilis na lumilipas na gaya ng hamog sa damo. Kaya pumarito siya sa lupa para iligtas tayo. Maglaan tayo ng ilang oras para pag-aralan ito sa pamamagitan ng Biblia. Nilalarawan ng Biblia ang ating buhay bilang panandalian lang. Ito ay napakaikli at mabilis na lumilipas, gaya ng hamog sa damo. Nakikita ang mga ito, sama-sama nating pag-isipan. Bakit natin kailangang maniwala sa Diyos? Ano ang magiging huling resulta ng mga naniniwala sa Diyos? Pag dumating tayo sa huling sandali ng ating buhay, masasabi ba natin ng may kumpiyansa na namuhay tayo ng matuwid at walang pagsisisihan? Sinabi ng Diyos na ang ating buhay ay panandalian lang gaya ng hamog sa damo. Sinabi rin ng Diyos na ang tao ay nakatakdang mamatay na minsan, tama? Kumpirmahin natin ang mga salitang ito sa Hebrews chapter 9, nasusulat sa verse 27. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Kung ang buhay ng tao ay nagtatapos nga sa kamatayan, gaya ng sinasabi ng mga tao sa mundo na, pag namatay ka, tapos na ang lahat. Kung gayon, hindi na kailangang matakot ng mga tao sa kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Pero ano ang sinasabi ng Biblia na mangyayari pagkatapos ng kamatayan? At pagkatapos nito, pagkatapos ng kamatayan ng pisikal na katawan, ano ang mangyayari? Ay ang paghuhukom. Anong uri ng buhay ang isinasapamuhay ko hanggang sa oras na ito? Anong saloobin mayroon ako? Gaano ako nagsisi sa mga kasalanang nagawa ko sa langit? O nag-ipon ba ako ng mas maraming kasalanan sa lupang ito? Magkakaroon ng pagsusuri sa lahat ng bagay na ito. Sinabi sa atin ng Diyos na, pag natapos natin ang ating buhay sa lupa, may isa pang mundo na darating pagkatapos nito. At saan niya sinabi na mapupunta ang mga anak ng Diyos na may pananampalataya? Sinabi niyang, ngayon ikaw ay makakasama ko saan? Sinabi ng Diyos na aakayin niya tayong lahat sa maluwalhating kaharian ng langit na hinanda niya. Tama? Naghanda ang Diyos ng walang hanggang kaluwalhatian para sa mga nasa pananampalataya, upang tamasahin nila ito pag natapos nila ang kanilang mga tungkulin at mga papel sa lupa at bumalik sa mga bisig ng Diyos. Gayunman, pag nilisan ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos ang mundong ito, magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ang mangyayari pagkatapos ng paghuhukom ay kakilakilabot. Naghihintay sa kanila ang mga kakilakilabot na bagay. Mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit napakabuti na maniwala tayo sa Diyos. Ibinigay sa atin ng ating Ama at Ina ang katotohanan ng bagong tipan. Pinatawad tayo sa lahat ng kasalanang nagawa natin sa langit. At pinagkalooban tayo ng walang hanggang kaligtasan. Gaano tayo kasaya? Sa Zion, ilang matandang miyembro ang nakabalik na sa maluwalhating kaharian ng langit na hinanda ni na Ama at Ina noong dumating na ang oras nila. Ang kamatayan ay hindi kailanman isang malungkot na bagay. Pupunta sila sa isang mas mabuting lugar kaysa sa lupang ito. Hindi ba't isa itong masayang bagay? Pero maaaring sabihin ng mga tao sa mundo na kakaiba sila. Nasasabi iyon ng mga tao dahil ang iniisip natin ay iba sa iniisip nila. Gayunman, sa espiritual na aspeto, ito ang sandali kung kailan binuksan ng Diyos para sa kanila ang daang patungo sa walang hanggang kaharian ng langit. Dapat tayong maging masaya para sa kanila dahil nakapasok sila sa langit. At dapat tayong magpasalamat na natanggap natin ang katotohanan habang naririto tayo sa lupa. Sinasabi ng Biblia na ang tao ay nakatakdang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pagkatapos ng kamatayan, pag ang tao ay haharap sa paghuhukom, sa ilan ang Diyos ay magbibigay ng hatol na langit, pero sa iba ang Diyos ay magbibigay ng hatol na walang hanggang parusa. Tingnan natin ang talinghaga ng taong mayaman at ni Lazaro sa Luke chapter 16.
at iukit ang katuruan ng Diyos sa ating mga puso. Luke chapter 16 verse 19. Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Dinamitan ng taong mayaman ang sarili niya ng matataas na kalidad na damit. Gumastos siya nang hindi nag-aalala kung magkano ang gastos niya. Namuhay siya sa karangyaan. Nagsaya siya sa lahat ng bagay hanggat ninais niya. Ganito niya isinapamuhay ang kanyang buhay. Pero kung titingnan ang verse 20, naroon si Lazaro na namuhay sa kabaligtaran. Tingnan natin ang verse 20. At sa kanyang pintuan ay nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalay Lazaro, na puno ng mga sugat na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman. Maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya'y sumigaw at sinabi, "Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Subalit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay. At si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking banging inilagay sa pagitan natin, upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari, at wala ring makatatawid mula riyan patungo sa amin." At sinabi niya, "Kung gayoy, ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa." Sinabi ng taong mayaman, "Mayroon akong 5 kapatid sa bayang pinagmulan ko. Pakiusap, buhayin ang patay na si Lazaro at papuntahin siya sa aking bayang pinagmulan, at sabihin niya sa aking mga kapatid na ang impyerno ay isang lugar ng pagdurusa. Dapat kayong maniwala sa Diyos at pumunta sa langit." Pakiusap, huwag silang hayaang mapunta sa impyerno na ito, sa lugar na ito ng pagdurusa, sa pamamagitan ng paghimok sa kanila ni Lazaro. Tingnan natin ang verse 29. Subalit sinabi ni Abraham, "Nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Hayaan mo silang makinig sa kanila." Sinabi niya, "Hindi, Amang Abraham. Subalit kung ang isang mula sa mga patay ay pumunta sa kanila, sila ay magsisisi." At sinabi niya sa kanya, "Kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila maihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay." Mga kapatid, pag-isipan ito. Dahil lang ba sa namumuhay ang isang tao ng medyo mas komportable kaysa sa iba sa lupang ito, tulad ng pagkakaroon ng mas mamahaling pagkain at paninirahan sa isang mas malaking bahay? Ibig bang sabihin ito na hindi siya mamamatay? Hindi. Mamamatay siya sa huli. Namuhay man siya sa karangyaan o hindi. At sa huling sandali, tatapusin ng Diyos ang kanyang buhay at magbibigay ng pahayag tungkol sa buhay na kanyang isinapamuhay. Sa ating pananampalataya, tinatawag natin itong paghuhukom. Pag tumanggap tayo ng paghuhukom, saan tayo dapat na mapunta? Dapat tayong maghanda sa lahat ng bagay sa lupa para matanggap natin ang hatol na langit. Ang mga hindi naghahanda ng mga ganitong bagay ay namumuhay ng malayo sa Diyos. Nasisiyahan sila sa mga makamundong bagay, pero sa lalong madaling panahon, ang kanilang oras ay mabilis na lilipas. Mabilis itong lumilipas, napakabilis gaya ng kidlat. Sabihin nating narito ang isang tao. Isa siyang binata, hindi pa katagalan na panahon ang nakalipas, pero mayroon na siyang mga uban. Naging mas manipis na ang buhok niya kaysa dati. Hindi na siya malakas gaya ng dati. Ang balat niya ay hindi na malambot gaya ng dati. Ganito kabilis na lumilipas ang oras.
Gaya ng tiningnan natin sa Biblia ngayon, malinaw na ipinapaalam sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng talinghaga ng taong mayaman at ni Lazaro na may langit at impyerno. Sa pamamagitan ng mga salita ng talinghaga, sinabi ni Jesus na dapat tayong maghanda para sa espiritual na mundo na pupuntahan natin kalaunan sa halip na tumuon lang sa makalupang buhay. Balang araw, dadalhin din kayo sa mga bisig ni Ama, mas maaga man o huli kaysa sa iba. Kahit na mas maaga kayong lumisan sa lupa kaysa sa iba, huwag kayong matakot. Sa sandaling buksan nyo ang pinto, makikita nyo ang kaharian ng langit. Mahalagang bigyang pansin ang maikling buhay natin sa lupa. Pero ang mas mahalaga ay ang maghanda para sa kaharian ng langit na nagtatagal magpakailanman. Ginigising tayo ng Diyos sa puntong ito. Kaya sinasabing, matakot kayong lagi sa mga salita ng Diyos. Tingnan natin ang aklat ng Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 1 verse 2. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Marahil ay nag-iisip kayo na ang mga salitang magaganda, puno ng pag-asa, at mga salitang nakatuon sa hinaharap ang dapat na nakarecord ng higit kaysa sa mga negatibong salita. Pero dito, bakit ang mga negatibong salitaan ito na walang kabuluhan ay binigkas ng napakaraming beses? Mga kapatid, isipin ang buhay ng isang tao na hindi naghanap sa Diyos, ni nakilala siya, ni nakatanggap man ng kapatawaran ng kasalanan sa buong buhay niya. Ano kaya ang naging buhay niya? Ang buhay niya na walang kaligtasan ay tiyak na walang kabuluhan. Kaya binigyang diin ni Solomon ang kawalan ng kabuluhan dito. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Verse 3. Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kanyang pagpapagal na kanyang pinagpapaguran sa ilalim ng araw? Isang salinlahi ay umaalis at dumarating ang isang salinlahi naman. Ngunit ang daigdig ay nananatili magpakailanman. Sumisikat ang araw at lumulubog din ang araw at nagmamadali sa dakong kanyang sinisikatan. Ang hangin ay humihihip sa timog at patungo sa hilaga na nagpapaikot-ikot at paikot-ikot na ang hangin ay humahayo at ang hangin ay bumabalik sa iniikutan nito. Lahat ng mga ilog ay sa dagat nagtutungo, ngunit ang dagat ay hindi napupuno. Sa dakong inaagusan ng mga ilog, doon ay muli silang umaagos. Lahat ng mga bagay ay nakakapagod, higit sa masasabi ng tao. Ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan, ni ang tainga sa pakikinig ay walang kabusugan. Ang nangyari ay siyang mangyayari at ang nagawa na ay siyang gagawin at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. May bagay ba na masasabi tungkol dito? Tingnan mo, ito ay bago. Ganyan na iyan sa nauna pa sa ating mga kapanahunan. Ang mga tao noong una ay hindi naaalala, ni magkakaroon ng alaala pa man tungkol sa mga tao na mga taong susunod pagkatapos nila. Akong mga ngaral ay naging hari sa Israel sa Jerusalem. Ginamit ko ang aking isipan upang hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat ng ginawa sa silong ng langit. Iyon ay isang malungkot na gawain na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagkaabalahan. Aking nakita ang lahat ng ginawa sa ilalim ng araw at tingnan mo, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Ang baluktot ay hindi matutuwid, at ang wala ay hindi mabibilang. Sinabi ko sa aking sarili, nagtamo ako ng malaking karunungang higit kaysa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. At ang isipan ko'y nagtaglay ng malaking karanasan sa karunungan at kaalaman. At ginamit ko ang aking isipan upang alamin ang karunungan, at alamin ang kaululan at kahangalan. Aking nakita na ito man ay pakikipaghabulan sa hangin. Sapagkat sa maraming karunungan ay maraming kalungkutan, at siyang nagpaparami ng kaalaman ay nagpaparami ng kalungkutan. Kung babasahin natin mula sa chapter 1 verse 1 hanggang sa chapter 12, ito ay nagpapaliwanag ng lahat ng bagay sa buhay ng tao. Ang wakas ng lahat ng bagay ay na ang buhay ay gaya ng pakikipaghabulan sa hangin. Nag-aaway at nagkakasakitan ang mga tao dahil sa kanilang kasakiman sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan, gaya ng pakikipaghabulan sa hangin. Kaya maging sa unang linya, nasusulat, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan,
Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Kung gayon, habang nabubuhay sa lupa, kung hindi natin hahanapin ang Diyos at kung hindi natin tatanggapin ang kapatawaran ng mga kasalanan at kaligtasan na ipinagkakaloob ng Diyos, nagsasapamuhay ng isang buhay na hindi makakapag-akay sa atin sa langit. Kung gayon, ito ay gaya ng pakikipaghabulan sa hangin. Tungkol naman sa dating tagapangulo ng Hyundai, na nakapag-ipon ng malaking kayamanan, ano nga ba ang pangalan niya? Ang nagsabi noon ng, nasubukan mo na ba? Ano ang pangalan niya? Nadala ba niya ang lahat ng salapi niya? Nang pumunta siya sa kabilang mundo, nadala ba niya ang lahat ng kanyang salapi, karangalan at mga kayamanan? Kung titingnan natin ang individual na ito, namuhay siya ng walang kabuluhan. Sa buong buhay niya, hindi siya natutulog sa gabi, tumatakbo rito at roon. At matapos magsikap ng husto para kumita ng salapi at makakuha ng mga proyekto sa konstruksyon, namatay lang siya. Maaaring sabihin ng ibang tao, wow, isa siya sa mga bilyonaryo na nagmamay-ari ng isang nangungunang korporasyon sa Korea. Marahil ay naging kamangha-mangha ang buhay niya. Maaaring ganito ito sa pananaw ng mga tao, pero sa buong buhay niya, wala siyang oras para sa anumang bagay. Hindi siya kailanman gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya at marami siyang bagay na pinagsisihan. Pareho ito kay Lee Byung-chul. Siya ang tagapagtatag ng Samsung Corporation. Pagdating sa mga huling sandali ng mga tao, hindi lang ang mga nabanggit ko ang nakadama ng ganito. Pinag-uusapan lang natin ang mga ito dahil nabibilang sila sa kontemporaryong kasaysayan. Sa nakaraan, si Dakilang Alexander ay nag-iwan din ng huling habilin. Hiniling niya sa kanyang mga nasasakupan na ilagay ang kanyang mga kamay sa labas ng kabaong pag namatay siya. Sa paggawa nito, ang ibig niyang sabihin ay, kahit na nasakop ko ang buong mundo, sa oras na mamatay ako, wala akong madadala na anuman. Kaya hiniling niya sa kanila na ilagay ang kanyang mga kamay na walang hawak sa labas ng kabaong. Nang isinilang siya sa lupang ito, nagsikap siyang hawakan ang isang bagay. Pero nalaman niya na walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Gayunman, pinaalam sa atin ng Diyos na may isang bagay na hindi walang kabuluhan. Kaya ngayon, hanapin natin ang sagot. Tinitingnan ang mga una ng lumisan para makita ang Diyos. Ang mga nasa mga bisig na ng Diyos, sa pananampalatayang ito ay tunay na masaya. Ang mga nasa mga bisig na ng Diyos ay tunay na masasayang tao. Gayunman, para sa mga gumugol ng kanilang oras sa lupang ito na naghahabol sa kanilang mga makamundong pagnanasa at nagpapakasasa sa kanilang sekular na buhay sa halip na magsikap na makilala ang Diyos, sa huli sinasabi nilang lahat, ito ay walang kabuluhan at walang kabuluhan. Hindi lang si Dakilang Alexander ang nagsabi nito. Sinabi rin ni Napoleon ang mga parehong salita bago siya mamatay. Si Jesus ay tila nabigo, pero siya ay nagtagumpay. Isa siyang emperador ng isang dakilang imperyo na namuno noon sa buong Europa. Pero namatay siya matapos maipatapon sa isla ng Santa Helena. Kaya sinabi niya, si Jesus ay tila nabigo pero siya ay nagtagumpay. At tila nagtagumpay ako pero sa huli, ako ay nagsapamuhay ng buhay ng pagkabigo. Mga kapatid, walang kasinungalingan sa Biblia. Ang mga nabigong mahanap ang Diyos ay namuhay ng walang kabuluhan. Sinasabi ng Biblia na ang oras na ginugol sa ganitong paraan ay walang kabuluhan. Oras na ginugol sa pakikipaghabulan sa hangin. Hindi natin makakayang hulihin ang hangin. Habang nagsisikap ang mga tao na hulihin ang hangin na nakikipaghabulan dito, ang katawan na puno ng kabataan ay tumatanda at nagiging mahina. At ang matanda at mahinang katawan ay nagiging isang katawan na lilisan mula sa mundong ito. Nangyayari ang lahat ng ito sa isang iglap. Gayunman, para sa mga anak ng Zion, dahil nahanap natin ang Diyos at nakilala ang Diyos, tiyak na hindi tayo ang mga taong namumuhay ng walang kabuluhan. Pumunta tayo sa Ecclesiastes chapter 12.
Ecclesiastes chapter 12 verse 11. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga pantaboy, at gaya ng mga pako na nakakapit na mabuti ang mga tinipong kasabihan na ibinigay ng isang pastol. Anak ko, mag-ingat ka sa anumang bagay na higit dito. Ang paggawa ng maraming aklat ay walang wakas, at ang sobrang pag-aaral ay kapaguran ng laman. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Gawin ang ano? Matakot ka sa Diyos. Paano ang kanyang mga utos? At sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Si Solomon, na siyang pinakamatalinong tao sa lahat ng tao sa silangan at kanluran, ay humantong sa ganitong konklusyon matapos maranasan ang lahat ng bagay. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, baging ito'y mabuti o masama. Kabilang sa mga kapamilya sa ating pananampalataya, may mga kapamilya na mas maagang lumilisan para makita ang Diyos. Ang mapalaya mula sa lupang ito ang lungsod kanlungan, at ang pagpunta sa mga bisig ng Diyos ay isang bagay na dapat na ikagalak. Gayunman, ang mga tao sa mundong ito ay walang pag-asa para sa muling pagkabuhay. Walang pangako ng kapatawaran ng kasalanan, walang pangako ng buhay na walang hanggan, walang pangako ng kaligtasan, at walang pangako ng kaharian ng langit. Kaya ang kabilang mundo na kanilang pupuntahan ay puno ng kalungkutan. Pero paano naman ang mundo na pupuntahan natin? Ito ay maluwalhati at napakaganda. Wala nang kamatayan. Wala nang pagdadalamhati. Wala nang kirot o lungkot man. Nangako ang Diyos na aakayin niya tayo tungo sa isang maluwalhati at pinagpalang mundo, kung saan nag-uumapaw ang buhay na walang hanggan at ang kagalakan araw-araw. Hanggang ngayon, sa paligid natin, may mga kapamilya pa rin tayo na hindi nakakakilala sa Diyos at mga kapitbahay, mga kaibigan, at mga kakilala na walang pananampalataya sa Diyos. Pag nakatagpo natin sila sa araw ng paghuhukom, sisisihin nila tayo dahil sa hindi pangangaral sa kanila. At sasabihin nilang, bakit mo tinago sa iyong sarili ang ganitong kagandang mundo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Mga kapatid, napakaikli ng buhay natin. Ito ay gaya ng patak ng hamog na nakabitin sa dulo ng damo. Kaya nilalarawan ang buhay na ito bilang buhay na gaya ng hamog sa damo. Pag sumikat ang araw, ang patak ng hamog na iyon ay agad na nawawala. Napakaikli lang ng buhay nito. Ang oras para mapanatili ang anumang uri ng anyo at hugis sa pag-iral nito ay napakaikli lang. Nawawala ang lahat ng ito sa pagsikat ng araw. Dahil napakaikli ng ating buhay, madalas na nilalarawan ang buhay natin bilang buhay gaya ng hamog sa damo. Muling inaalala kung gaano na tayo kalapit sa walang hanggang kaharian ng langit at kung gaano kaikli ang buhay natin. Gamitin natin ang bawat araw at oras sa lupang ito para mamuhay na kasama ang Diyos sa pagbuo ng isang mapagbiyaya at magandang kaugnayan sa Diyos. Kaya kinakalkula ko ang bilang ng mga araw. Karaniwan, ang mga tao ay naninirahan sa bahay ng kanilang mga magulang hanggang sa sila ay mga 20 taong gulang. Kinakain ang pinapakain ng mga magulang sa kanila. Sinusuot ang mga damit na ibinibigay nila. At pumapasok sa eskwelahan kung saan nila tayo pinapapasok. Sa mga araw na iyon, hindi pa tayo ganap bilang mga individual na may kakayahan. Pero sa lipunan ng Korea, ang isang tao na nasa mga 20 taong gulang ay kinikilala bilang isang adult. Kung isasaalang-alang na ang isang tao ay maisa sa katuparan ang kanyang layunin mula sa edad na 20, sa pangkaraniwan, gaano katagal ang haba ng ating mga araw ayon sa Psalm chapter 90 verse 9? 70 taon. Nasusulat din na kung may lakas pa tayo, ito ay 80. Tinatakda ang 70 bilang isang pamantayan. Maaari tayong mabuhay ng 50 taon mula sa edad na 20 hanggang 70. Ang 50 taon ay maaaring mukhang isang mahabang panahon. Pero pag kinalkula kung ilang araw ang katumbas nito, ito ay magiging mga 18,250 na araw.
Tila napakalaking bilang ng 70 taon. Pero kung bibilangin natin ang mga araw, mabubuhay lang ang mga tao ng mga 18,250 na araw. Kung tinanggap natin ang ebanghelyo ng 30 taong gulang tayo, aabutin tayo ng 40 taon para umabot sa 70 taong gulang. Pag binilang natin ang mga araw, ito ay 14,600 na araw lang. Paano naman kung nakilala natin ang Diyos sa ating 40s? Mapalad pa rin tayo maging sa kasong ito. Hanggang sa matapos ang 70 taon, mga 10,950 na araw lang ang mayroon tayo para makipag-usap sa Diyos, manalangin sa Diyos at mangaral ng ebanghelyo. Hindi sa mayroon tayong maraming oras. Paano naman kung natanggap natin ang katotohanan sa ating 50s? Sa kasong ito, mayroon lang tayong 7,300 na araw. Mabuhay man tayo para sa Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, o sa kaharian ng langit, kakaunti lang ang mga araw natin para mabuhay upang kilalanin ang Diyos. Kung nagsasagawa tayo ng mga bagay para tumanggap ng mga pagpapala sa langit, ang panahon ng pagkakataon na mayroon tayo ay ganito lang kahaba. Kahit noon, ang sangkatlo nito ay mawawala habang natutulog tayo, hindi ba? Ang oras ay nawawala mula sa pagtulog. At kung manonood tayo ng TV sa loob ng 1 o 2 oras, ang malaking bahagi nito ay mawawala dahil sa panonood ng TV. At may oras ding nagugugol sa trabaho. Mga 2/3 nito ang nawawala. Ang oras na magagamit natin sa ebanghelyo ay napakakaunti. Ngayon, paano kung natanggap natin ang katotohanan sa ating 60s? Kung gayon, ang oras na maaari tayong magkaroon ng mapagbiyaya at espiritual na komunikasyon sa Diyos ay 3,650 na araw lang. Wala tayong sapat na oras. Mga kapatid, may napakaraming tao pa rin sa paligid natin na hindi alam na may panahon ng paghuhukom sa katapusan ng kanilang buhay at na hindi alam na umiiral ang walang hanggang impyerno at walang hanggang langit. Sa talinghaga ng taong mayaman at ni Lazaro, sinabi ng mayamang lalaki sa walang hanggang impyerno, "Pakiusap, muling buhayin si Lazaro na nasa langit at ipadala siya sa bahay ng aking ama. Kung pupunta siya roon at babalaan ang mga kapatid ko, maniniwala sila sa sinasabi niya." Ano ang sinabi ng Diyos? Nasa kanila ang lahat ng propeta na sinugo ko noon. Kung hindi sila makikinig sa mga salita ng mga propeta, hindi sila makukumbinsi kahit na may muling bumangon mula sa mga patay. Mga kapatid, tumpak na mailalarawan ang lahat ng bagay sa lupang ito sa dalawang ekspresyon na tinuro ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga salita sa aklat ng Ecclesiastes. Walang kabuluhan at ito ay gaya ng pakikipaghabulan sa hangin. Kung gayon, para mapigilan ang ating mga buhay na maging walang kabuluhan o gaya ng pakikipaghabulan sa hangin, dapat nating isaisip ang mga salita sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ano ang sinabi nito na pinakamahalagang tungkulin sa ating buhay? Tinuturuan tayo ng Biblia na dahil namumuhay tayo ng maikling panahon, ang pinakamasayang buhay ay ang matakot sa Diyos, sumunod sa mga utos ng Diyos, at mamuhay ng may pagsunod sa lahat ng katuruan ng Diyos. Ang buhay natin sa lupang ito ay hindi ang lahat-lahat. Sinasabi na isa lang itong anino. Dahil ang bawat buhay sa lupang ito ay kopya, ang buhay sa ating makalangit na tahanan ay walang hanggan. Dapat tayong mabuhay para sa buhay na walang hanggan. Gayunman, marami pang kaawa-awa na kapwa na hindi pa lumalapit sa Diyos, hindi nagkakaroon ng mga ganitong realisasyon. At mayroon tayong mga kapamilya, mga kamag-anak, at mga kapitbahay na hindi pa nakatayong matatag sa katotohanan. Umaasa ako na aakayin nyo ang lahat ng kaluluwa sa paligid nyo tungo sa mga bisig ng Diyos para maligtas kayo at mapunta sa langit at matamasa ang buhay na walang hanggan at ang mga makalangit na pagpapala kasama nila. Nais kong tapusin ang sermon na ito. Maraming salamat.